Doon ay dadalhin ko ang lahat ng kayamanang nakuha ko sa inyong bahay. Magagamit niyo ang kalta para mag-ibang bansa. Ang ibang bansa ko? Oo, sapagkat wala na kayong magagawa dito. Doon ay maaari kayong mabuhay ng tahimik. Malayo din yung mga taga-usig. Maaari niyo rin lakarin inyong kapatawaran sa Espanya. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin sa Europa, Elias? Total, pareho naman tayong mga tuwing pala dito. Magturingan na lang tayong parang magkakapatid. Hindi ko yan maaari din. Kahit bakit kung hindi ako maaaring umibig o maging maligaya sa bayan ito, mamamatay ako magtitiis. Kung gayon, bakit niyo ako pinalalakbay? Hindi kayo sanay sa hirap at tiis, Ginoo. Hindi gaya ko. Doon ay maaari kayong lumigaya. Maaari pa kayong mabuhay. Natatakot ako na balang araw ay kamuhian niyo ang bayan ito dahil dyan. Nagkakamali ka. Ako yung limangay ako sa bayan ito. Wala akong ibang iniisip, kundi ang ikabubuti niya. Maaari ikasama ng loob niyo ang sasabihin ko, Ginoo. Ngunit, tila hindi niyo pa nadarama ang inyong mga sinasabi. Mahal niyo ang bayan dahil yan ang sabi sa inyo ng Ama. Nasa Kanya ang pag-ibig, ang kabutihan. Ngunit kung dahil siya na magdaralta kayo, maaaring itakbo niyo siya at kamuhian. Masakit ang sinabi mo, Elias. Ngunit kailangan yung malaman ng katotohanan. Noong isang buwan, ay pinakiusapan ko kayong pakinggan ng mga hinaing ng mga sumimpalad nating mga kababayan. Ngunit hindi niyo kami pinakinggan. Sa halip, ay kumampi pa kayo sa mga kaaway. At ngayon, nagbago na kayo ng palagay. Tama ka, Elias. Eh, malinaw na sa akin nila. Niyuyurukan nila ang ating pag-aalsa. Ginoo, ang mga sibil, natuklasan na siguro ang iyong pagtakas. Humiga kayo at magtago. Tatagpinan ko kayo ng mga halaman. Saan ka galing? Sa may bukirin ko. Bay, siraming damo ng bangka mo. Nirarasyonan ko kasi ng mga damo ang kota ng Maynila. May bilang kong nakatakas, mapanganib siya. Kaya mag-ingat kayo. Sakaling makita ko hindi alam sa amin agad. Paano siya makikilala? Nakabilita at mga marunong mga sila. Sige, tuloy na. Marahas ang naisip ninyo, Ginoo. Ngunit hindi kaya ang mga maliit lamang ang maaari ng apektuhan. Kailangan na mamulat ang mga katotohanan. Walang pinakamainam na hangarin ng ating palayan. Magtitiis sa mga walang malay. Ang mga sibil, Mahuli na tayo. marunong ba kayong sumagwan, Ginoo? Oo, bakit? Sapagkat naisip ko lumundag upang iligaw sila. Gamitin na lang tayo. Italaga na lang natin ating buhay sa laban. Hindi maaari, Ginoo. Wala tayong mga sandata. Para sila labanan. Mamamatay lang tayo. Pareho tayong lalagay sa panganib. Magkita na lamang tayo sa may kakawian. Sa libingan ng inyong muno. Paalam. Hayon siya! Pego! Hulaan mo kung sino ako. Hindi mo ko inaasahan, ano? Nanggaling pa ako sa ibang bayan para lang magsutihan ng iyong kasal. Ba't parang namimili ka, ano? May sakit ka ba? Nag-away ba kayo ni Linares? Huwag niyo makagit-agit sa akin ang pangalan na yan! Bakit, Maria? Ano nangyari?
Ayaw mo bang magtapat sa akin? Sige na. Sabihin mo sa akin at ipapakita ko sa iyo kung gano'n ka kamahal ng iyong ama. Nagagambal niyo ko? Ako naman, bata. Oo, mahal na mahal kita. Kung gayon, tutulungan niyo ang aking ama sa pagtanggol at pagtira sa kasunduan ng aking kasal? Sirain ang kasunduan ng iyong kasal? May ibang ka ba, Maria? Nang nabubuhay ko si Crisostomo, naisip kong mabuhay. Magtiis, lumaban. Hinana kong mabuhay para sa kanya. Ngunit ngayon wala na siya. Wala na katwiran pa ako'y magtiis. Ngunit Maria, maaari akong mapakasal ng buhay pa si Crisostomo. Maaari akong isipin na dahil ako nagpapasakit ay dahil sa kanya. Ngunit ngayong patay na siya. Ang kumbento o ang libingan para sa akin? Ganyan mo ba siya kamahal, Maria? Patawarin mo ako, Andre. Hindi ko akalain na mahihirap kita sa ganitong kasawian. Sa mga tuwid, hindi mo na naisip magpatuloy ang aking kasawian. Pero wala na siya. Ibig kong magmungha. Magmungha? Magmungha? Matututunan mo rin mahalin si Linares, Maria.